Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon at sa araw na ito ay pinaalalahanan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng paggamit o pagsasalarawan ng ilawan o ilaw. At ang sinasabi nga na walang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban o kaya naman itatago o ilalagay sa ilalim ng higaan kasi ang purpose ng ilaw ay magbigay ng liwanag para tumanglaw, para magkaroon ng may makita ang mga tao, lalong-lalo na kung ang mga tao ay nasa kadiliman, ang kailangan ay liwanag. Narinig na nating sinabi na si Kristo ang ilaw, siya ang liwanag, at ang kanyang mga salita ang ibinibigay sa atin kung kaya tayo rin ay nagsisilbing ilaw o liwanag sa mga taong ating nakakasalamuha. So tayong nakakapakinig sa salita ng Diyos, ang paanyaya at panawagan sa atin o hamon ay magsilbing ilaw o liwanag. Ulitin ko po, kung tayo ay mga ilaw, kailangan nating pairalin kung ano ang ating pong purpose, magbigay ng ilaw. Kapag may ilaw, ito yung nagiging gabay ng mga tao kung saan direksyon siya pupunta. So yung ating pakikinig, palagi ang pagdalo sa misa, nagpapaalala ng ating misyon na maging ilaw o tanglaw sa ating pamilya, sa simbahan, sa labas, o maging sa ating pong lipunan. At tandaan natin, kailangan lang natin talaga ng tama o saktong liwanag. Marami kasi na ang mga tao may malaman lang na kaunting bagay, pakiramdam niya, alam niya na lahat at siya ang makakasagot sa mga problema ng mga tao. Kapag walang ilaw o konti ang ilaw at hindi natin ginagamit ito, mawawala sa direksyon ang mga tao. Maaaring may maligaw dahil sa atin. Kung sobra-sobrang ilaw naman, sobra-sobrang liwanag, nakakasilaw yan, nakakabulag din yan, at lalong-lalo din na magkakagulo ang tao. Hindi malalaman kung saang direksyon. So, kawalan ng liwanag o sobrang liwanag, patungo ito sa kapahamakan. Kaya kailangan natin malaman, masuri, sapat ba o kaya naman nasa tama ba ang pagiging liwanag natin? Naintindihan po ba yun? Ibig sabihin, pag may alam ka, halimbawa, may alam ka, kapag ipinaggigiitan mo yung alam mo, dapat sundin at yun dapat ang masusunod, sobrang liwanag ang pakiramdam mo niyan. Yung bang alam mo na kung ano talaga ang dapat na gawin. Yeah, di ba pag yung mga self-righteous sa tinatawag natin,
o kaya maya't maya may maninita kasi mali yan, ito dapat, baka tayo mismo nabubulagan ng inaakala nating liwanag na dala-dala natin. Kaya lagi natin itong susuriin kung ito ba ay sakto pa, kung ito ba ay ayon pa rin sa mga salita na binitawan ni Jesus na dapat nating sabihin, na dapat nating isabuhay. So, suriin natin, no? Kung paano ba tayo nakikipag-usap, paano ba tayo nakikisalamuha, paano tayo nakikipamuhay. Noon naman natin yan malalaman kung sobra o kulang tayo sa liwanag. Amen?